Mahal, alam mo ba, sobrang grateful ako dahil feeling ko, welcome na welcome ako sa inyo. Sabi ko kay Joseph habang nakasandal ako sa balikat niya. Kahit hindi mo pa ako napapakilala, pakiramdam ko ay kasing bait mo rin ng mga magulang at kapatid mo. Of course naman mahal, sigurado akong magugustuhan ka rin nila. Mabait ka at responsable. At higit sa lahat, marunong kang magmahal. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang kabahan. Baka naman sobra lang ako sa tiwala. Pero ayoko nang isipin yun. Kasi 3 buwan na kaming naging magkasama. Ni minsan, hindi ko nararamdaman na niloko niya ako. Ako nga pala si Daisy Sergimbal. 30 anyos na. Oo, 30. At sabi nga nila, napaglipasan na ako. Pero sa totoo lang, hindi naman po halata. Dahil sa trabaho ko sa corporate world, sanay akong maayos ang bihis. Presentable palagi. Kaya kapag naglalakad ako sa mall, madalas napagkakamalan pa akong nasa 20s. 3 buwan pa lang kami ni Joseph. Pero pakiramdam ko'y siya na talaga ang dawan. Iba siya, Sir Gimbal. Siya yung tipo ng lalaki na hindi lang guwapo, kundi marunong umintindi. Yung kapag nagsalita ka, nakikinig talaga. Hindi lang basta oo ng oo. Nagkakilala kami sa online, sa dating app na hindi ko nalang babanggitin. Noong una, simpleng kamustahan lang. Good morning. Kumain ka na. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang usapan namin. Hindi ko inaasahan. Siya pala yung taong kayang magpatawa sa akin kahit pagod ako sa trabaho. Hanggang sa isang araw, nagyaya siya ng meet up. Sige na, kahit kape lang muna. Promise, walang halong mali siya. Gusto lang talaga kitang makilala ng personal. Noong una, hesitant ako. Pero sabi nga nila, minsan kailangan mo ring sumugal. Kaya pumayag ako. At doon, unang beses ko siyang nakita. Naka-white polo, maayos ang buhok, at may ngiting nakakapanatag. Mas maganda ka pala talaga sa personal. Bulero? Natatawa kong sagot. Pero sa totoo lang, kinikilig na ako ng sobra. At mula noon, halos araw-araw na kaming magkasama. Minsan sa kape, minsan sa park. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na baka nga tama ang desisyon kong sumugal. Hindi ko alam, Sir Gimbal. Pero minsan, may mga taong dumadating sa buhay mo na parang kilala mo na noon pa. Ganon si Joseph sa akin. At noong dumating ang araw na ipapakilala niya ako sa pamilya niya, hindi ako kinabahan o pinagpawisan man lang. Para bang too good to be true, Sir Gimbal. Lahat ay maayos. Yung panahon, yung ayos ng buhok ko, pati yung ngiti ni Joseph. Parang sinadya ng tadhana na gawing perpekto ang araw na yun. Habang nasa biyahe kami papunta sa bahay nila, napatingin ako sa kanya. Mahal, sigurado ka bang magugustuhan ako ng mga magulang mo? Ngumiti siya. Yung ngiti niyang lagi kong inaasahan. Oo naman, mahal. Halika rito. Huwag mong isipin na hindi ka nila magugustuhan. Saka, ano bang magagawa nila kung sa'yo na ako nahulog? Sigurado kung may respeto sila sa desisyon ko. Kaya huwag ka na mag-alala. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, may bahagyang kaba. Hindi dahil sa takot akong hindi nila ako magustuhan, kundi dahil parang napakabilis ng lahat. 3 buwan pa lang kami pero eto na kami ngayon. Haharap sa pamilya niya. Salamat ha. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit. Ramdam ko ang init ng palad niya. Nakakapanatag.
Parang sinasabi ng bawat dampi ay nasa tamang tao ako. Pagdating namin sa harap ng bahay nila, huminto siya. Napatingin ako sa paligid. Malinis. Tahimik. Parang probinsyang-probinsya ang dating. May mga halamang nakapila sa gilid ng bakod. At sa terrace, tanaw ko na ang isang matandang nakatayo. Marahang nakangiti habang nakatingin sa amin. Siguro sila na yung mga magulang niya. Naisip ko, may dala pala akong pagkain noon. Sir Gimbal, ang dala ko ay pansit, puto, at kaunting prutas. Gusto ko kasing mag-iwan ng magandang unang impresyon. Tara na, mahal, sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Huminga ako ng malalim. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Pero pinilit kong ngumiti. Habang papalapit kami sa pinto, napansin kong parang walang ibang tao sa paligid. Tahimik sobra. Ni aso, wala akong naririnig. Pero binaliwala ko yun. Kasi baka normal lang sa lugar nila ang ganoong katahimikan. Nang ilang hakbang na lang ang layo bago kami makarating sa pintuan, nilingon ako ni Joseph at ngumiti ulit. Ready ka na, mahal? Ready na, sabi ko, sabay ngiti. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang lamig na biglang dumadampi sa bato ko. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o may kung anong hindi nakikita sa paligid. Pagpasok ko sa bahay nila, agad kong napansin na may kaya nga sila. Malaki ang bahay, mataas ang kisame, at amoy sahig. Pero may kakaiba, Sir Gimbal. Kakaunti lang ang mga gamit. Ang mga sopa ay natatakpan ng puting kumot. Parang matagal nang hindi nagamit. Ang mga frame sa dingding ay may alikabok. At sa gitna ng sala, may base ng tuyong bulaklak. Para bang kakalipat lang nila. O baka naman may kung anong dahilan kung bakit ganun ang ayos. Narinig ko ang malambing pero bahagyang paos na tinig ng isang babaeng mula sa loob. Oo nga, kilala na kita, Iha. Mas maganda ka pala talaga sa personal. At alam ko rin na mabait ka. Ikaw na rin ang pag-asa ng anak ko, alam mo ba yon? Sabi niya, habang papalapit. May ngiti sa labi. Pero hindi ko maiwasang mapansin na malamlam ang mga mata niya. Ma, wag mo nang sabihin, nakakahiya naman kay Daisy. Biglang singit ni Joseph. Halatang nagmamadali. Napatingin ako sa kanila. Mag-ina nga talaga. Pareha ng tono. Parehong magalang magsalita. Pero may kakaiba sa pagkakatitig ng ina niya kay Joseph. Parang may ibig sabihin sa pagkita ng mga salita. Hay nako, Joseph. Bakit ka naman mahihiya? Swerte nga si Daisy sa'yo. Napatawa siya ng mahina. Pero may halong pangungulila sa boses. Pagkatapos ay binaling niya ang atensyon sa akin. Hawak niya ang braso ko. Marahan, pero malamig ang palad niya. Alam mo ba, Iha? Ngayon lang ulit nag-uwi ng girlfriend ng anak ko. Akala ko nga, hindi na siya mag-aasawa Kaya sobrang saya ko. At nadala ka pa niya rito. Ngumiti siya. At ramdam ko ang init ng pagtanggap. O siguro, gusto kong maramdaman iyon, Sir Gimbal. Pero habang nakatitig ako sa kanya, may kung anong gumapang na kilabot sa bato ko. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin sa loob ng bahay o dahil sa mga mata ng ina ni Joseph. Mabait naman ang ngiti niya. Pero parang may lungkot o sikreto sa likod ng mga iyon. Salamat po, tita. Ang bait niyo naman po at
Ang ganda-ganda pa po ng bahay niyo. Matagal na rin mula nang may bisita ang bahay na ito, iha. Kaya salamat. Salamat at dumalaw ka. Ma, maghahanda na muna kami sa kusina ha. Dala kasi ni Daisy yung pansit. At sa tono ng boses niya, ramdam kong gusto niyang iwasan ang usapan. Habang naghahanda kami sa kusina, napansin kong hindi makatingin sa akin si Joseph. Tahimik lang siyang parang lutang. Parang may bigat na iniisip. Malaki ang bahay nila. Pero ang loob, kakaiba. Walang halos gamit. Parang nilisan. Ang mga kaldero ay kinakalawang. At sa ibabaw ng lamesa, nakakalat ang mga papel at upos ng sigarilyo. Amoy yosi. Amoy lumang bahay. Napatingin ako sa kanya habang hinahalo ko ang pansit. Mahal? May problema ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa bintana. Parang may hinahanap o pinakikinggan sa labas. Mahal. Mahal. Anong nangyayari sa'yo? Inulit ko. Medyo malakas na. Bigla siyang bumaling sa akin. At parang doon lang siya natauhan. Pasensya na. Puyat lang. Saka marami akong iniisip, mahal. Pasensya ka na talaga. Pilit siyang ngumiti. Pero halata sa mga mata niya na may kung anong hindi sinasabi sa akin. Halika na. Kakain na tayo. Sabay-sabay na tayo nila mama. Umupo kami sa hapagkainan. Tahimik lang. Wala ni isang salita. Tanging kaluskus lang ng mga kubyertos at mahihinang hingaang naririnig. Para bang may inaantay silang lahat. Hanggang sa tatlong malakas na katok sa pinto. Napalingon ako. Ramdam ko ang panginginig ng mesa sa bigat ng tunog. Napatingin ako kay Joseph. Pero hindi siya gumalaw. Puti ang mga labi niya. Akma akong magsasalita nang bigla siyang gumawa ng senyas. Isang mabilis na galaw ng daliri sa labi. Huwag kang maingay. Anong nangyayari? Sino yun? Huwag na muna. Baka marinig tayo. Yari tayo niyan. Sino ba yung kumakatok? Kilala niyo ba? Hindi ko na natapos. Hinila ako ni Joseph ng mariin. Halika rito. Dinala niya ako sa ilalim ng lamesa. Ramdam ko ang puwersa ng pagkakahawak niya. Parang desperado at nagmamadali. Wag na wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hindi ka muna sa rito. Please, kahit ngayon lang, wag mong ipapahalata na andito ka. Tinignan ko siya. Gulong-gulo. Bago siya lumayo, hinaplos niya sandali ang mukha ko. Para bang nagpaalam. Pagkatapos, marahan siyang tumayo at tumungo sa pinto. Nakatago pa rin ako sa ilalim ng mesa. Nakatalokbo. Ramdam ko ang mabilis ng tibok ng puso ko. May narinig akong kaluskos, mga yabag, at isang boses. Mababa, garalgal. Hindi ko marinig ng malinaw. Pero sigurado akong hindi iyon boses ng kilala kong tao. Pinipigilan kong huminga ng malakas. Sa pagitan ng laylayan ng tela, nakita kong dahan-dahang binuksan ni Joseph ang pinto. Sa sandaling bumukas ito, pumasok ang malamig na hangin at may isang aninong tumambat. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tinig ni Joseph. Mahina, puno ng pakiusap. Hindi pa ngayon. Please. Mula sa ilalim ng mesa,
nakita ko ang matabang mga paa na pumasok sa pintuan. Madungis ang pantalon niya at may putik pa sa laylayan. Mabigat ang bawat yapak. Parang sinasadya niyang iparamdam na wala siyang takot. Ang boses niya, sobrang lalim. Yung tipo ng boses na kahit hindi mo nakikita ang muka, alam mong may kapangyarihan. Kailan ba kayo makakabayad? Ang usapan natin, kahapon pa. Pero nung magpunta ako rito, wala kayo. Tinataguan niyo ba ako? Hindi ko makita ng buo ang mukha niya. Pero sa tindig pala, halatang may edad na mga 50 siguro. Matigas ang tono, parang sanay mag-utos. Tahimik lang si Joseph bago sumagot. Hindi pa ba sapat yung mga kinuha mong gamit sa bahay? Hindi pa rin ba kami bayad sa'yo? Konting tiis lang naman, konting konsiderasyon. Malaki ang hinihingi mo at hindi naman agad-agad na makakahanap ako ng ganoong pera. Hindi naman malaki ang hinihingi ko. At saka, hindi yun hingi, Joseph. Nagtiwala kami sa inyo. Nag-invest kami ng malaking halaga. Nangutang pa kayo sa akin. At ngayon, asaan ang pera? Narinig kong napalunok si Joseph. Halos hindi na siya makapagsalita. Naging bato paano? Kung ayaw niyong sumunod sa usapan, itutuloy ko ang kaso. O baka naman, gusto niyong pag-isipan niyo muna ang hinihiling ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hinihiling ko. Pero sa tono ng boses niya, parang hindi lang pera ang pinag-uusapan. Nanginginig ang tuhod ko habang nakatalukbong sa ilalim ng mesa. At sa bawat yabag ng lalaki, ramdam ko ang panginginig ng sahi. Mabigat ang presensya niya. Parang may dalang panganib. At doon ko lang napagtanto kung bakit kakaunti ang gamit nila. Kung bakit laging malalim ang iniisip ni Joseph. Hindi lang pala simpleng problema ang pinagdadaanan nila. May utang, may kasunduan, at mukhang may pinagmumulan ang takot na mas malalim pa. Narinig ko muli ang lalaki. Mas malapit na ngayon sa kinakatayuan ni Joseph. Alam mo naman kung ano lang ang hinihingi ko, hindi ba? Hindi ko na kailangang ulitin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang hinihingi niya. Pero sa bigat ng boses at sa paraan ng pagkakasabi, parang hindi pera ang kapalit na gusto niya. Nang makalabas na ang lalaki, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Unti-unti kong iniangat ang tela ng mesa at lumabas. Ang paligid, parang nanahimik bigla. Ramdam ko pa rin sa hangin ang tensyon na naiwan ng bisita. Si Joseph, nakatayo sa tabi ng mesa. Hawak ang ulo. Parang pinipigil ang sarili. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. At mahina kong hinawakan ang braso niya. Mahal? Mahina akong tawag. Akala ko ba magkakampi tayo? Kakampi mo ko. Kung may problema ka, bakit hindi mo sabihin sa akin? Kaya ko namang tumulong kahit papaano. Hindi siya sumagot agad. Huminga siya ng malalim. Saka umupo sa upuan. Daisy, ayoko na muna na pag-usapan to. Mababa ang tono niya. Pero ramdam ko ang inis na pinipigilan. Stress na ako sa trabaho. Stress pa sa bahay. Tapos ngayon, ako pa ang i-stressin mo. Paawat ka naman. Parang may tinik na bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o magagalit. Pasensya na. Concern lang ako.
Nakakatakot yung boses ng lalaking yun. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kapag may pera ang isang tao, madalas may kapangyarihan din siya. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. At doon ko nakita ang halo ng hiya at pagod. Kasi, problema ng pamilya ito, Daisy. Hindi mo kailangang madamay. Tumigil siya saglit. Parang may gustong sabihin pero pinigilan. Hindi pa nga tayo mag-asawa pero gusto mo nang tumulong sa mga ganitong bagay. Hindi mo ba naiisip? Nakakahiya yun. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung tono niya o yung ideya na ayaw niyang makasama ako sa laban niya. Hindi ko naman ginagawa to para ipahiya ka. Ginagawa ko to kasi mahal kita. Tahimik siya. Ilang segundo. Walang gumalaw. Naririnig ko lang ang mahinang ugong ng hangin sa labas at ang kaluskus ng kurtina. Alam ko. Pero minsan, Daisy, mas mabuting hindi mo na lang alam lahat. At doon ako lalong kinabahan. Kasi sa paraan ng pagkakasabi niya, parang may mga bagay na talagang ayaw niyang ipaalam. At mas natakot ako. Hindi dahil sa lalaking kumakato kanina, kundi dahil sa nobyo kong tila unti-unting nagbabago ang mga mata. Hindi ko napigilang magsalita. Kanina pa ako nagtataka. Kanina pa ako kinakain ng kaba. Ano ba yung tinutukoy niyang pwedeng maging kabayaran, Joseph? Kung masama yan, huwag mo nang ituloy. Tila napatigil siya. Ilang segundo lang. Pero ramdam ko ang pagdadalawang isip niya bago siya tumingin sa akin. Huwag mo na yung isipin. Ngayon pa na pinakilala kita. Saka pa nangyari to. Nakakahiya. Huwag kang mahiya. Hindi naman kita hinuhusgahan. Sabihin mo lang kung magkano yung balance niyo sa lalaking yun. Baka may maitutulong ako kahit konti. Sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Bigla niyang napalakas ang boses. Ano ka ba, Daisy? Huwag mo nang problemahin yan. Problema ng pamilya namin to. Okay, naiintindihan mo? Napatigil ako. Parang bata na napagalitan. Kita ko sa mukha niya ang halo ng inis at pagod. Yung tipong gusto niyang tumakas sa lahat ng nangyayari. Pero wala siyang mapuntahan. Bisita ka rito. At kaya nga kita pinakilala para makilala ka rin ng pamilya ko. Hindi naman kita dinala rito para hingian ng tulong o para makaburaot kami sa'yo. Hindi ganun. Huminga siya ng malalim. Saka pinilit ngumiti. Halika na. Ituloy na lang natin yung pagkain. Tahimik akong tumango. Kahit hindi pa rin mapakali ang dibdib ko. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa loob ng bahay. Kahit walang nakabukas na bintana. Habang bumabalik kami sa hapag, napansin kong nakatingin lang sa amin ang ina ni Joseph mula sa sala. Nakaupo siya sa lumang silya. Nakangiti. Yung ngiti na parang mabait. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam siyang pupunta muna sa kwarto ng mama niya. Ilang minuto lang, narinig kong tinawag ako ng kanyang ina mula sa salas. Hindi niya naubos ang pansit dahil nawalan siya ng gana kanina. Kaya nandoon na siya sa sala, nagpapalamig. Iha, halika muna rito. Magkwentuhan tayo. Lumapit ako. At doon ko nakita kung gaano siya kadaldal. Sa totoo lang, parang mabait naman siya. Madaldal. Kuwela. Puro kwento tungkol sa kabataan ni Joseph. At sa mga panahong masaya pa ang pamilya nila. Pero,
habang tumatagal ang usapan namin. May mga bagay akong napansin sa gitna ng kanyang mga tawa. Minsan, may mga sandaling napapatigil siya. Napapatingin siya kay Joseph na parang nangungusap ang kanilang mga mata. At sa bawat ganoong sandali, unti-unting bumabalik sa isip ko ang sinabi ng lalaking kumakato kanina. Pag-isipan niyo muna ang hinihiling ko. At nagsimula akong kabahan muli. Kasi pakiramdam ko, baka hindi lang pera ang pinag-uusapan nila. Iha, nga pala, sabi niya habang nilalaro ang tasa ng kape. Magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Itong anak ko kasi, tuwing tinatanong ko, puro ayos lang ang sagot. Sabi niya sa akin, ako na lang raw ang magtanong sa iyo. Kaya ito, tinatanong na kita ngayon. Tita, may anak na po ako sa una kong ex. Biglang nanlaki ang mga mata ng ina ni Joseph. Sandali siyang natahimik. Tapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Pero hindi ko alam kung totoo ba o pilit lang. Ganun ba? Paano yan? Aniya, habang tumatawa ng bahagya pero malamig ang tono. Hirap na nga kami sa buhay. Baon pa sa utang. Hindi naman makakatulong pinansyal ang anak ko. Baka lalo siyang mahirapan. Hindi ko naman po siya inuobliga, tita. Anak ko po yun. Kaya ko naman po. At saka, maayos naman po ang trabaho ko. Malaki rin po ang kinikita ko. Sagot ko. Kahit ramdam ko ang kirot sa dibdib. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos, napansin kong dahan-dahan siyang napanganga. Parang may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya. Dinig na dinig ko ang malalim niyang paghinga. Raspy, mabagal. Parang biglang nanlata ang buong paligid. Binasag ko ang katahimikan. Kahit pakiramdam ko ay ayaw ko na sanang gambalain ang bigat ng hangin sa pagitan naming tatlo. Kayo po, tita. Nasaan po pala ang asawa niyo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni tita. Ang mga mata niyang kanina'y buhay na buhay ay biglang nanlabo. Tapos ay napayuko siya. Ang asawa ko, wala na. Matagal na kaming iniwan. Nasa langit na siya. Mahinang sabi niya, sabay turo niya sa kisame. Pero kakaiba. Hindi ko alam kung dahil sa ilang o sa paraan ng pagkakatingin niya. Pero parang hindi lang basta pag-aalala ang naroon sa mga mata niya. I'm sorry po, tita. Alam niyo po, kung may kailangan kayo, lapitan niyo lang po ako. Nandito lang po ako, ha? Sabi ko habang nilalaro ang baso sa harap ko. Ngumiti siya. Pero ramdam kong pilit iyon. Nako, hindi na kailangan, iha. Problema ng pamilya namin ito. Gagawa na lang namin ang paraan. May naisip na rin naman akong way para matapos na tong gulong to. Napatango na lang ako. Kahit may kung anong kabaang gumapang sa dibdib ko. May naisip na siyang paraan. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang hindi ito tungkol sa utang lang. Nang matapos kaming kumain, nagpaalam na ako kay tita. Tita, uuwi na muna po ako. Ginabi na rin ako. Pero salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo. Salamat din, iha. Sobrang swerte ng anak ko sa'yo. Balik ka na lang dito. Welcome na welcome ka rito. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mas mahigpit kaysa sa inaasahan ko. Sandali akong natigilan. Habang nasa sasakyan ako, napangiti ako mag-isa. Sa wakas, naramdaman ko ulit yung halaga ko.
Yung tipong may nagmamahal, may nagtatanggol, may pamilyang handang tumanggap. Simula noong makauwi ako mula sa bahay nila, hindi na ako nakatanggap ng kahit isang message mula kay Joseph. Noong una, inisip ko na baka busy lang talaga siya sa trabaho. Pero habang lumilipas ang mga araw, ramdam kong may nagbago. Parang lumalayo na siya sa akin at iniiwasan niya ako. Hindi na siya kasing lambing ng gaya ng dati. Hindi na siya agad nagre-reply. At kapag nagre-reply man siya, paisa-isang salita lang. Parang napipilitan. 3 araw na ang lumipas. 3 araw na parang hindi ko alam kung may boyfriend pa ba ako o wala na. Kaya tinawagan ko siya. Mahal, may problema ba? Bakit parang sobrang busy mo naman yata simula nung nagpunta ako sa inyo? Tahimik lang sa kabilang linya. Tanging maririnig mo lang ay ang malalim niyang paghinga. Mahal, sumagot ka naman no. Puntahan kaya ulit kita dyan sa bahay nyo. Nandyan ka ba ngayon? May ilang segundong katahimikan. Tapos narinig ko ang boses niya. Malamig. Puno ng inis. Ano ba? Kakapunta mo lang dito tapos pupunta ka ulit? Hindi mo ba naiisip na marami akong iniisip? Tapos dadagdag ka pa? Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parang may matulis na humiwa sa dibdib ko. Bakit ka ba nagagalit? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang na kamustahin ka. Narinig ko siyang napabuntong hininga. Kamustahin? Hindi pa ba obvious na marami akong problema? Hindi na nga ako makalabas dito dahil ini-stock na ako ng negosyanteng yun. At kung pupunta ka pa rito, baka sabihin nila na nandito lang ako sa bahay. Nagtatago ako. Gusto mo ba akong mapahamak? Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang tono niya, parang hindi na siya yung Joseph na nakilala ko. Parang ibang tao na. Bigla na lang siyang nagbago. Pasensya na mahal. Hindi na mauulit. O sige, mag-chat ka na lang sa akin kapag okay ka na ha. Nandito lang naman ako para sa'yo. Hindi siya sumagot. Tanging linya ng katahimikan lang ang narinig ko bago niya ibaba ang tawag. At doon, Sir Gimbal, parang may kung anong bumagsak sa loob ko. Hindi lang dahil sa sakit ng mga salita niya, kundi dahil sa pakiramdam kong may ibang dahilan. Hindi lang basta problema. Pinalipas ko muna ang ilang araw, Sir Gimbal. Ayokong maging clingy at isipin niya na makulit ako. Baka kailangan niya lang ng space. Sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, lalo akong kinakain ng kaba. Kaya naisip ko, baka surprise lang ang kailangan niya. Baka pag nakita niya ako, mapawi lahat ng layo sa pagitan naming dalawa. 3 buwan pa lang kami, pero may pagsubok na agad kaming kinakaharap. Bumili pa ako ng mga grocery, paborito niyang kape, biskwit, at konting prutas para kay tita. Habang naglalakad ako papunta sa bahay nila, sabik ako. Iniisip ko kung paano siya mapapangiti. Pero hindi pala ako ang magugulat. Ako pala ang masasaktan. Laging bukas ang likod ng bahay nila kaya doon ako dumaan. Tahimik pa ako. Dala ang mga pinamili. Pagpasok sa sala, huminto ako. Doon ko siya nakita. Si Joseph. Kasama ang isang lalaki. At hindi lang basta magkasama. Nakapatong yung lalaki sa kanya. At ang mga kamay nila, mahigpit na magkahawak. Parang huminto ang mundo ko, Sir Gimbal. Tumigil ang paghinga ko. Yung grocery bag, nahulog na lang sa sahig at kumalat ang mga laman. Joseph?
Pareho silang napatigil. Tumigil din ako. Parang hindi totoo ang nakikita ko. Ito ba yung lalaking pinangarap kong makasama habang buhay? Akala ko nagbago siya sa pakikitungo dahil may problema sa pamilya. Hindi ko inakalang ganito pala. Hindi na ako nakasigaw. Hindi na ako nagwala. Wala akong lakas. Tumalikod ako. Tiniklop ang sakit at nagsimulang maglakad papalayo. Pero bago ako makalabas ng pinto, bigla niyang hinila ang kamay ko. Mahal. Mali ka nang iniisip. Please, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Joseph. Ano pa bang gusto mong ipaliwanag? Huwag mo akong bulahin. Kaibigan ko lang siya. Best friend ko yan. Kahit itanong mo pa kay mama, ganun lang kami kalapit. Hindi ako bulag. Nakita ko kung ano yung lapit na sinasabi mo. Huwag mo akong gagawing ewan, Joseph. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito. Paano kung magkasakit ako sa ginagawa mo? Break na tayo. Daisy, please. Pag-isipan mo muna. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw, makinig ka sa akin. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. At ikaw, mas masahol pa. Dahil lalaki ang pinalit mo sa akin, Joseph. Galit na galit akong umalis. Mabigat ang bawat yapak ko. Parang ang bigat ng hangin sa paligid. Pero bago ako makalabas ng gate, narinig ko ang boses ni tita mula sa loob. Iha, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Dahil may respeto ako sa mga magulang ni Joseph, lalo na tinanggap nila ako na parang anak na rin, ay napatigil ako nang marinig kong tinatawag ako ni tita. Lumingon ako. Kahit nanginginig pa ang dibdib ko sa galit. Tita, pasensya na po. Sabi ko. Pero, yung anak niyo, niloloko ho ako. Mali ka nang iniisip, iha. Kaibigan niya yon. Kilala ko rin ang kasama niya. Kasi, mag-best friend sila. Hindi lang basta best friend, kundi childhood friend niya. Kaya huwag mo agad pag-isipan ng masama ang anak ko. Pwede niyo pa naman pag-usapan yon, di ba? Huwag ka munang bibitaw, iha. Ikaw ang gusto ko para sa anak ko. Nanlambot ang puso ko sa mga salitang yon. Huminga ako ng malalim at pinilit kong pakalmahin ang sarili. Siguro nga, masyado lang akong nagpadala sa emosyon. Tumingin ako kay Joseph. Nandun yung pagmamakaawa sa mga mata niya. Parang batang natatakot na mawala ng minamahal. Pasensya na. Mahina akong sabi habang nakatingin kay Joseph. Mahal, mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Please. Sana pakinggan mo naman ako. Hindi kita niloloko. Pasensya na rin. Naniniwala na ako sa iyo, mahal ko. Pasensya na sa inasal ko. Sagot ko. Halos pabulong. Naging maayos ulit ang lahat sa amin ni Joseph, Sir Gimbal. Parang walang nangyari. Nagbabalik yung dating lambing. Yung dating saya. Naniwala ako sa mga sinabi niya. At muling nagtiwala rin ako kay tita. Gusto ko talagang paniwalaan na minsan may mga bagay talagang dapat patawarin para makapagsimula ulit. Isang hapon, nagyaya si Joseph na magkita kami sa park. Tahimik lang kami habang kumakain ng fishball sa may tabi ng fountain. Banayad ang hangin at naririnig ko pa yung halakhakan ng mga bata sa malapit.
Mahal, pagkatapos natin kumain, sa bahay tayo pupunta ha? Ha? Bakit? Ano meron? Ngumiti siya ng tipid, parang may tinatago. Wala lang. Namimiss ka raw ni Mama. Gusto ko niyang makita. Oh, ito nga pala. May binigay siyang regalo para sa'yo. Nagtaka ako habang kinukuha iyon. Regalo? Hindi ko pa naman birthday ah. Bakit? Anong meron, Joseph? Ewan ko rin kay Mama. Sabi niya lang, ipasuot ko raw sa'yo mamaya. Gusto raw niyang makita kong bagay sa'yo. Binuksan ko ang paper bag at halos napanganga ako sa nakita ko. Isang pulang dress, makintab, hapit sa baywang at may hiwa sa gilid. Sosyal ang tela. Parang yung nakikita ko lang sa mga suot ng artista sa TV. Wow! Ang ganda! Ang mahal siguro nito. May taste talaga si tita, marunong siyang pumili. Napangiti si Joseph. Pero napansin kong sandali siyang napatigil bago nagsalita ulit. Bagay yan sa'yo, mahal. Alam ko magugustuhan ni Mama na makita kong suot yan. Ngumiti ako pabalik kahit medyo kinakabahan. Sigurado ka bang okay lang na isuot ko agad? Baka mamaya may okasyon pala. Wala. Huwag ka na magtanong. Basta, isuot mo na lang mamaya ha. Para masaya si Mama. Tumango ako. Nang matapos kami kumain ay sinuot ko na rin ang pulang dress. Sobrang ganda nga, Sir Gimbal. Hapit sa katawan. Elegante at parang hindi ako si Daisy ng sandaling iyon. Nagsusuot lang ako ng ganito kapag may okasyon at sa hindi normal na araw. Naisip ko, baka nakaluwag-luwag sila kaya gusto nilang mag-celebrate. Bagay ba sa akin, mahal? Hindi man lang ako tinignan ni Joseph. Napatingin lang siya sa daan. Bagay naman. Pero ramdam ko sa tono niya na parang nawala siya sa mood. Nang makarating kami sa bahay nila, tahimik ang paligid. Wala akong marinig kundi tik-tak ng orasan sa dingding. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa pakiramdam ko. Pumasok ka na, mahal. Susunod ako. Sumunod ako. At pagpasok ko sa sala ay agad akong sinalubong ni tita. Masayang masaya. Halatang tuwang-tuwa nang makita akong suot ang pulang dress. Aba, iha, ang ganda mo. Bagay na bagay sa iyo. Ngumiti ako. Medyo nailang pero nagpasalamat. Salamat po, tita. Ang ganda talaga nito. Ang bait niyo pong magregalo. Para sa iyo talaga yan. Sabay umalis siya papuntang kusina. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik lang ako sa sopa. Hinihintay si Joseph. Pero bigla kong napansin na may umupo sa tabi ko. Mabigat ang presensya. Malamig ang tingin. Nang lumingon ako, halos tumigil ang paghinga ko. Siya iyon, ang lalaking naniningil noon sa pamilya ni Joseph. Nagtagpo ang mga mata namin. At sa paraan ng pagkakatitig niya, ramdam ko agad na may mali. Tumayo ako at bahagyang umatras. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses. Ngumiti siya ng mabagal. Malamig. Hindi mo pa rin ba alam? Matagal na kitang hinihintay. Ha? Anong sinasabi mo? Lumapit siya ng bahagya at napaatras ako. Layuan mo ko! Tinawag ko si tita at si Joseph pero walang sumasagot. Parang biglang nilamon ng bahay ang lahat ng tunog. Joseph! Tita! Nasaan kayo? Ngunit sa halip na sumagot,
isang mabigat na katahimikan lang ang bumalik. Doon ko lang napagtanto ang kabuuan ng sinabi ng lalaki. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala sa pinagsasabi mo. Halos pabulong kong sabi. Ngumisi siya. Malamig at puno ng pananakot. Totoo. At malalaman mo rin kung bakit. Kinabahan ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako palabas. Pero parang ang bawat pintuan at bintana ay nakasara na. Wala ka nang takas sa akin. Sumama ka na lang. Wala akong gagawing masama sa'yo kung makikinig ka. Napalunok ako. Nanginginig. Ano bang gusto mo sa akin? Hindi mo ako pwedeng basta dalhin kung saan mo gusto. Tahimik siyang tumingin sa akin. Tapos ay dahan-dahang ngumiti. Kung alam mo lang ang ginawa ng boyfriend mo, hindi ka na magtataka kung bakit ka nandito ngayon. Napaatras ako. Halos mapakapit sa dingding. Anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Hindi totoo? Sige, tanungin mo siya. Tignan natin kung may lakas pa siyang humarap sa'yo. Sa totoo lang, ayoko namang ganito yung mangyari pero kailangan ko lang makasiguro na ligtas ka. Hindi ako ang kaaway mo. Natawa siya ng mahina. Mababa. Napahinto ako. May kung anong lungkot sa tono niya. O baka guni-guni ko lang. Sa dami na nangyari, hindi ko na alam kung sino pa ang dapat kong paniwalaan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng boyfriend mo na kaya kang ipagpalit para sa pera. Hindi mo deserve na masaktan. Napaluha ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa mga salitang binitawan niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumagi sa isip ko. Baka nga tama siya. Baka nga pinagkaisahan ako. Ginamit lang ba talaga nila ako? Hindi ko alam kung ano ang totoo, Sir Gimbal. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, parang ako lang mag-isa ang laban sa lahat. Pero sinuguro naman ng lalaki na kakampi ko siya. Ito siguro ang tinutukoy niya na ibang paraan at nakahanap na si tita ng way. At ako iyo. Dahil sa inis at sama ng loob ko kay Joseph, hindi ko napigilan ang sarili kong makapagsalita. Parang gusto ko na lang ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kahit pa sa isang lalaking halos hindi ko kilala. Kung ganun, ginamit lang pala talaga nila ako, no? Wala pala talaga siyang gusto sa akin. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Tapos, dahan-dahan siyang tumango. Sa totoo lang, miss, dapat kinikilala mo muna ang taong pinagkakatiwalaan mo. Masyado kang nagtiwala kaya ibinigay mo ang lahat. Pati puso mo. Pero siya, ginamit ka lang niya para makalagpas sa problema nila. Mahinahon niyang sabi sa akin. Hanggang sa napaluha ako. Hindi ko alam kung dahil sa totoo ang sinasabi niya o dahil gusto ko lang na may magsabi sa akin na hindi ako tanga. Ibig sabihin, hindi niya talaga ako mahal. Umiling siya. Kung mahal ka niya, hindi niya hayaan na madungisan ka ng ganito. Pero pinabayaan ka niya. Iniwan ka niya sa gitna ng gulo. Kung may respeto siya, dapat siya ang humarap, hindi ikaw. At hindi ka niya ibinugaw sa akin. Buti na lang at hindi ako ganoong klase ng lalaki. Mabait ako. Napalunok ako. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Paano na lang kung sa iba niya ako binugaw? Paano kung may nangyaring masama sa akin? Bumuhos ang luha ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti siya pero tinignan niya ako ng may simpatya. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Alam mo ba, kinausap ako ng mama niya. Sabi niya may ipapakilala raw sila sa akin. Babaeng makakatulong daw para makabayad sila sa utang. Hindi ko inakalang ikaw pala yon.
Napatitig ako sa kanya. Halos hindi makahinga. Pero huwag kang mag-alala. Single ako at hindi kita nilapitan para lang sa pansariling kaligayahan ko. Gusto ko ng babaeng totoo. Yung kaya kong alagaan at makasama habang buhay. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba o pag-asa? Kaya kung gusto mo maghigante, tutulungan kita. Hindi mo kailangan bumalik sa kanila. Hindi mo deserve ang lahat ng ito. Sa akin ka na lang. Ligtas ka sa piling ko. Napaisip ako, Sir Gimbal. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kumampi sa akin. Pero sa ilalim ng mga salita niyang iyon, may kung anong kaba sa dibdib ko. Parang may kapalit ang bawat tulong na inaalok niya. At maganda ka. Huwag kang magsesettle sa ganong klase ng lalaki. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Hindi mo kailangan manatili sa mga taong ginagamit ka lang. Hindi ako nakasagot agad. Parang may kung anong humaplos sa puso ko. Hindi ko alam kung ginhawa ba o awa sa sarili ko. Maraming salamat po. Akala ko po kung ano na mangyayari sa akin. Saka, utang na loob ko po ang buhay ko sa inyo. Pero, ang dami ko lang pong iniisip ngayon kaya siguro, alis na muna po ako. Kailangan ko makapag-isip. Tahimik lang siyang tumango. Sige, pero ito, number ko yan. Pag-isipan mo nang mabuti yung sinabi ko. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kaya, pagbabayarin natin sila. May kakaibang bigat sa mga salitang iyon, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung pagbabayaran na literal o may iba pa siyang ibig sabihin. Ngumiti ako. Pili, tapos kinuha ko ang bag ko. Salamat po. Sana magkita pa tayo sa ibang pagkakataon. Paglabas ko ng bahay nila, biglang lumamig ang paligid. Tahimik ang kalsada. Pero ang dibdib ko, ang lakas ng kabog. Ni anino ni Joseph, wala. Si tita, hindi na rin nagpakita. Habang naglalakad ako pa uwi, unti-unti kong naramdaman ang katotohanang pilit kong tinatanggihan. Tinraidor nila ako. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Sila pa ang unang tatalikod sa akin. Pagdating ko sa bahay, napaupo ako sa gilid ng kama. Tahimik lang, pero parang ang bigat ng hangin. Lahat ng alaala namin ni Joseph, bawat tawa, bawat yakap, bawat pangako ay parang pelikulang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ang masakit, lahat pala ng iyon ay kasinungalingan lang. Mahal ko siya. Totoo yun, Sir Gimbal. Pero paano mo ipaglalaban ang taong kaya kang ipahamak kapalit ng pera? Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko pa rin yung sakit. Pero may ibang umuusbong sa loob ko. Hindi na luha, kundi galit. Kung kaya nilang sirain ang tiwala ko, kaya ko rin sirain ang buhay nila. Kinuha ko ang cellphone ko. Ilang segundo lang akong nakatulala bago ko binuksan ang mensahe. Doon sa numero ng lalaking tumulong sa akin. Yung nagsabing tutulungan niya ako kung gusto kong maghigante. Handa na ako. Tulungan mo akong tapusin to. Pinindot ko ang send. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, hindi ako umiyak. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumawag na sa akin ng lalaki. Bukas, magkita tayo. Marami kang dapat malaman. Ite-text ko kung saang restaurant tayo magkikita. Hindi ko na nakuhang magsalita pa. Naputol na agad ang linya. Kinabukasan, nagkita nga kami habang papasok ako sa restaurant. Naramdaman ko ang kaba at halong galit sa dibdib ko. Pero nang makita ko siya,
kalmado, maayos ang tingdi. Parang laging kontrolado ang sitwasyon. Nagkaroon ako ng kakaibang tiwala sa kanya. Siya na lang ang kakampi ko. Pag-upo ko, diretsahan niyang sinabi sa akin ang sasabihin niya. Tahimik lang ako. Pinakatitigan ko siya. May dapat kang malaman at baka mas lalo ko lang masaktan. Pero kailangan mong marinig. Tahimik pa rin ako naghintay. Hindi lang ikaw ang niloko ni Joseph. Matagal na siyang may kirelasyon pero hindi babae. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May lalaki siya. Matagal na. Kaya pala may mga utang ang pamilya nila kasi sinusuportahan niya yung lalaki sa Maynila. Ang masakit pa, ginamit ka nila para makabawi. Parang sumabog ang ulo ko sa narinig ko. Biglang bumalik sa isip ko yung mga sandaling tinatago niya ang cellphone niya. Yung best friend niyang ayaw akong ipakilala. At yung mga oras na bigla siyang nagiging malamig. Totoo pala noong minsang nakita ko sila magkasama. Akala ko ako lang ang nag-iisip ng masama. Sinasabi pa niya na best friend daw niya. Best friend? Pero grabe, dikit na dikit sila sa isa't isa. Napatawa ako ng mapait. Ang galing niya. Ginawa niya pa akong ewan. Pinagmasdan lang ako ng lalaki. Tahimik pero ramdam ko ang apoy sa mga mata niya. Daisy, di mo kasalanan na magmahal. Pero kasalanan niya na sinayang niya ang tiwala mo. Tumango ako at napahawak sa dibdib ko. Sinira niya ako. Ginamit niya ako. Wala siyang respeto ni Katiting. Tumingin ako sa lalaki. Diretso. Walang panginginig sa boses. Kung kaya niyang sirain ang pagkatao ko, kaya ko rin sirain ang buhay niya. Ngumiti siya ng bahagya. Pero puno ng ibig sabihin. Yan ang gusto kong marinig. At sa pagkakataong to, hindi ka na mag-iisa. Nagdesisyon kaming pumunta sa bahay nila Joseph. Sumama ako sa kanya. Dala ang kaba, galit at bahid ng pag-asa na baka sa wakas, matapos ang lahat, makukuha ko na ang hustisya ko. Kailangan kong tatagan ang sarili ko. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko habang nagtatago sa gilid ng gate. Huminga ako ng malalim. Ito na yun. Sino yan? Lumapit ang kasama kong lalaki at ngumiti ng maraha. Kagaya ng napag-usapan namin. Magandang araw. Nandito ulit ako para bumisita. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Kasabay noon, ang malamig na tawa ni tita. Ay, ikaw pala, sir. Kamusta naman? Bayad na kami, ha? Pasensya na kung natagalan kami. Pumasok ka muna. Tahimik akong nakikinig mula sa gilid. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Bawat salita ni tita ay parang kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Salamat ha. Tinupad din niyo ang usapan natin. Ayos naman siyang babae. Maganda. Mabait. At siya talaga ang nasa isip ko nung sinabi niyong may ipapakilala kayo. Narinig ko ang tawa ni tita. At kasunod noon ang mga salitang hindi ko akalaing lalabas sa bibig niya. Sabi na nga ba, sir? Mabuti at nagustuhan mo. At least, nakabayad na rin kami sa utang. Si Daisy naman, sanay na sanay rin yan sa pag-entertain ng lalaki. Maaga kasing nabuntis kaya alam na alam niya na yan. Parang biglang umikot ang mundo ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Pairin siya. Bakit niya ako binababoy sa ganitong paraan? Bakit niya kinakailangang sirain ang dangal ko para lang makabayad sa utang nila? Bigla na lang akong sumulpot sa harap nila at kita ko ang pagkagulat sa mukha nila.
si Joseph ay natigilan. Habang si tita naman ay napaawang ang labi. Tila hindi makapaniwala sa nakita niya. Bago pa sila makapagsalita, nagsalita si Roger, ang lalaking kasama ko. Ito nga pala siya. Tinala ko na rito. Gusto ko rin daw niya makita. Ngumiti ako. Pilit na magiliw. Hello po, tita. Hi, Joseph. Sabay yakap sa kanila. Hindi nila alam. Habang niyayakap ko sila ay marahan ko nang binunot ang tig-iisang hibla ng buhok nila. Tahimik at dahan-dahan. Sinigurado kong walang nakapansin. Pagkatapos ng yakap, ngumiti ako ng mapait. Joseph, maraming salamat ha. Pati na rin sa iyo, tita. Kasi hindi niyo ako binigo noon. Buti na lang napunta ako kay Roger. Mayaman, mabait, at may respeto. Huminto ako sandali. Saka ko tinignan si Joseph. Hindi kaya ng anak niyong walang paninindigan. Alam ko na noon pa, bakla siya. Huwag niyo na pong ipagkakaila, tita. Nanlaki ang mga mata ni tita at agad siyang sumagot. Hindi bakla ang anak ko. Lalaking lalaki si Joseph. Kaya huwag mong ipagpilitan ang sinasabi mo. Huwag kang magbabagaling dahil isang babae ka lang naman na mababang uri. Ngumiti ako at tinignan sila mula sa baba pataas. Ayaw niyo maniwala, tita? Sige po, ito po, tignan niyo na lang po. Kinuha ko ang sobre mula sa bag at iniabot sa kanya. Isa-isa niyang binuksan ng mga larawan. Mga kuha ni na Joseph at ng lalaking kasama niya. Magkahawak kamay. Magkasamang masaya. At ilang larawan na masyadong personal para ipakita pa sa iba. Kita kong nanlumo si tita. Si Joseph naman ay pawis na pawis. Hindi makatingin. At halatang hindi maipinta ang muka. Tahimik ang buong paligid. Tanging hininga lang namin ang maririnig. Maya-maya, lumingon ako kay Roger at sabay silang tinanguan. At sa isip ko, sinabi ko sa sarili, ang mga buhok na nakuha ko ay ito ang simula. Iyon kasing buhok na nakuha ko, Sir Gimbal. Iyan ang dadalhin namin sa mangkukulam. Iyon ang plano namin para maghirap sila. Lintik lang ang walang ganti. Sa totoo lang, ideya talaga yun ni Roger. Matagal na raw niyang gustong ipakulam ang mga iyon. Pero dati, may awa pa siya. Ngayon, ako na mismo ang nagdesisyon. At dahil nakikita niya ang buo na ang loob ko, tutulungan niya ako. Pagkatapos ng ilang oras, sumakay kami ni Roger papunta sa isang liblib na baryo sa kabilang bayan. Madilim na ang daan at tanging ilaw ng sasakyan ang nagsisilbing gabay namin. Walang masyadong tao, puro kakahuyan at alon ng hangin. Sigurado ka ba dito? Tanong ko, may halong kaba sa tinig ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Matagal ko nang kilala si Aling Minda. Hindi siya ordinaryong mangkukulam. Marunong siya. At totoo ang mga ginagawa niya. Kung gusto mong maghiganti, siya ang tutulong sa'yo. Pagdating namin sa kubo ni Aling Minda, sinalubong kami ng amoy insenso at usok na nasusunog na dahon. Nakaitim siya. Mahaba ang buhok. At sa bawat galaw niya ay parang may mabigat na misteryo. Tinignan niya ako ng matalim. Ito ba? Ito ba ang babaeng sinasabi mo? Oo, siya po. Siya yung niloko ng mag-ina. Tahimik akong naglabas ng maliit na supot. Doon nakalagay ang mga buhok ni na Joseph at ang kanyang ina. Ito po. Sila ang dahilan kung bakit po ako nagkaganto. Kinuha iyon ni Aling Minda at inilagay sa isang mangkok na may pulang kandila at abo. May hinaplos siyang dahon at may binigkas na mga salitang hindi ko maintindihan. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang bigat sa paligid. Parang lumamig ang hangin at may naririnig akong mahihinang bulong kahit walang ibang tao. Nagsindi siya ng kandila at pinagsama ang dalawang buhok sa isa.
magkadugo na sila sa sumpa. Kung ano ang sakit ng isa, mararamdaman din ng isa. Kung ano ang parusa ng babae, ibabalik sa anak. Napalunok ako. Gusto kong umatras, pero huli na. Nakita ko si Roger. Tahimik lang siya pero ramdam kong may saya sa mga mata niya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinindihan ni Aling Minda ang mangkok. Umangat ang apoy. Hindi karaniwang apoy. Parang may mga aninong sumasayaw sa liwanag. Simula ngayong gabi, hindi na sila matatahimik. Matitikman nila ang sakit na binigay nila. Pag-uwi namin ni Roger, hindi ako agad nakapagsalita. Tahimik lang ako sa biyahe. Iniisip kong tama ba ang ginawa ko. Pero nang maalala ko ang mukha ni Joseph, ang panlilinglang, ang mga kasinungalingan, naramdaman ko ulit ang galit. At sa isip ko, sabi ko, hindi ito paghiganti lang. Ito ang hustisya ko. Naghintay ako ng ilang araw, Sir Gimbal. Araw-araw akong nagbibilang. Umaasang maririnig ko na ang balita na gumana na ang sumpa. Pero tahimik pa rin. Wala akong natatanggap na tawag o mensahe mula kay Joseph. Hindi na ako nakatiis kaya tinawagan ko si Roger. Roger, totoo ba talaga yung kulam? Bakit parang walang nangyayari? Ang gusto ko lang naman marinig ko siyang nagmamakaawa. Gusto kong makita siyang humihingi ng tawad dahil sa panghihina niya. Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Hintayin mo lang, Daisy. Hindi agad tumatalab yan. Pero totoo yun. Proven na. Si Aling Minda, kilala yan ng pamilya namin. Ilang beses na kaming natulungan. Kailangan kasi namin yun noon. Kasi ilang beses na rin kaming na-scam kaya huwag kang mag-alala. Darating din yung araw mo. Sigurado ka? Oo, kapag nagsimula na, malalaman mo agad. Hindi pa kami natatapos mag-usap nang biglang may malakas na katok sa pinto ko. Sunod-sunod, mabibigat, parang gigibain ng kahoy. Daisy! Lumabas ka dyan! Walang hiya ka, sinira mo ang buhay ko! Si Mama naghihingalo na! Kinabahan ako, Sir Gimbal. Kilala ko ang boses na yon, si Joseph. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at halos mapatras ako sa nakita ko. Hindi na siya yung Joseph na nakilala ko. Ang makinis niyang balat noon, ngayon ay puno ng sugat at parang nasusunog. Namumula. May mga bahagi ng balat na tila nangangaliskis at nagbubukol-bukol. Namumula ang mga mata niya at nanginginig siya habang nagsasalita. Anong nangyari sa'yo? At bakit ka nag-iiskandalo dito sa labas? Nandito ka ba para humingi ng tawad o para manisi? Huwag ka na magkunwari. Ikaw ang may gawa nito. Alam kong ikaw. Kinulam mo kami. Si Mama, hindi na makahinga. Nagturugo ang katawan. Anong kasalanan namin sa'yo para gawin mo to? Pinilit kong tumawa pero nanginginig din ang tinig ko. Bakit ako agad ang pagpibintangan mo, Joseph? Sa dami ng taong niloko mo. Mukha ba akong mangkukulam? Malay mo, karma lang yan. Sa dami mong sinaktan, baka isa sa kanila, mas malakas pa sa akala mo. Hindi mo ako maluloko, Daisy. Alam kong ikaw ang dahilan. Pagkatapos ng gabing bumisita ka sa bahay, nagsimula na lahat. Si Mama hindi na makatulog. Puro sigaw, puro sakit. Tapos ganito ako. Hindi ka pa rin ba naawa? Tumingin ako sa kanya, sa dating lalaking minahal ko. Ngayon ay parang nilamon ng sarili niyang kasalanan. Awa? Hindi ba't ako yung unang nasaktan? Ako yung ginamit, niloko, binenta, at ngayon, gusto mong maawa ako? Hindi ako ang may gawa niyan, kaya tigilan mo na ako. Karma niyo na yan.
dahil manluloko ka. Napatigil siya. Bumagsak ang luha sa mukha niyang may mga sugat. Daisy, patawarin mo na kami, please. Ako na ang nagmamakaawa. Itigil mo na to. Baka mamatay si Mama. Tahimik ako, Sir Gimbal. Walang lumalabas na salita. Sa loob ko, may naglalaban-laban. Awa at galit. Pero naalala ko ang gabing umiiyak ako. Ang gabing pinagtutulungan nila ako. At doon ko lang nasabi ng mahina pero malinaw. Huwag niyo akong sisihin sa mga bagay na kayo rin na may gawa. Baka nga hindi yan kulam, Joseph. Baka kinaarma lang talaga kayo. Hindi siya nakasagot. Ilang sandali siyang nakatayo roon, nanginginig, bago tuluyang tumalikod. Kita ko pa kung paano siya naglalakad palayo. Mabagal. Tila ba bawat takbang palayo ay binubuhat ng sakit at takot. Kahit pa malakas ang ulan at nabasa siya. Nang maisara ko ang pinto, napahawak ako sa dibdib ko, Sir Gimbal. Wala na akong naramdaman pa. Parang naging bato na rin ang puso ko. Wala nang awa. Wala nang lungkot. Tahimik lang ako habang nakatingin sa sahig. Iniisip kung tama ba o mali ang lahat ng nangyari. Ilang araw ang lumipas at kumalat ang balita. Patay na raw si tita. Sabi nila, inatake sa puso. Pero ang sabi ng iba, hindi raw iyon karaniwang pagkamatay. May mga kakaibang marka raw sa katawan. Parang paso at nang bisitahin ko siya ay hindi ako umiyak man lang o naawa. Deserve nila yon, Sir Gimbal. Hindi ako ang pumatay sa kanila, kundi ang panluloko nila. Nabalot ng takot at galit si Joseph. Isinumbong niya ako, Sir Gimbal. Sinabi niyang ako ang dahilan na ako raw ang kumulam sa kanila. Dinala ako sa presinto. Tinanong, inusisa, pero wala silang napatunayan. Wala silang ebidensya, ni testigo. Hanggang salita lang ni Joseph ang lahat. Dumating si Roger noon. Kalmado, maayos ang bihis, dala ang abogado. Hindi mo kailangang matakot. Wala silang patunay. Ako na ang bahala sa lahat. At ganoon na nga ang nangyari. Pinakawalan ako. Si Joseph, tuluyang nawala sa radar. Nagsisisigaw siya. At nakita ko na lang na kinuha siya ng mga lalaki at dinala sa loob ng sasakyan. Bitawan niyo ako. Hindi ako baliw. Kinulam nila ako. Kasalanan niya. Siya ang dapat hinuhuli niyo, hindi ako. Simula noon, wala na akong balita sa kanya. Sabi ng iba, umalis daw siya ng bansa. Sabi naman ng ilan, sira na raw ang isip. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong binalikan ang normal kong buhay. Lagi akong sinusundo ni Roger. Lagi niya akong pinapasyal. Sa simula, hindi ko alam kung kaya ko pa bang magmahal muli. Pero mabait siya. Mahinahon na at marunong rumispeto. Hindi ko na malaya. Natutunan ko na ulit ngumiti. Hanggang sa isang araw, hinawakan niya ang kamay ko. Wala ka nang dapat katakutan, Daisy. Simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Tumangulang ako. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam ng takot. Pagkaraan ng isang taon, nagkaroon kami ng anak. Nagkaroon rin ng father figure ang isa kong anak. Tinanggap niya kami ng buo. At sa bawat tawa ng anak namin, nararamdaman kong bumabalik ang kapayapaan na matagal kong akalay na wala na. At bago po magtapos ang video natin, nais ko pong i-shoutout si Lady Dam at si Athena 1 na masayang nakikinig mula sa San Del Monte, Bulacan. Happy listening po sa inyo at maraming salamat po lagi sa pagsuporta. At kung bago po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan, i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.